So, to start yung series natin sa electromagnetics, let's just have a little bit of a review on the concept of vectors. So, kapag ka sinabi nating vector, ito ay isang quantity that has magnitude and direction. So, halimbawa, merong isang tao na naglalakad, no? Tapos meron siyang velocity v. So, we can express that velocity as a vector, no? Dahil kailangan natin yung magnitude niya and direction niya para malaman natin kung gaano kabilis yung tao na yon at kung saan siya papunta. So, say, yung velocity niya ay 20 kilometers per hour to the right dahil indicated nung arrow, So, in essence, a vector has, again, magnitude and direction. Pero, equally as important doon sa magnitude ng vector ay yung direction niya. Dahil hindi magme-make sense yung isang vector kung i-indicate mo lang kung ano yung magnitude niya. Dahil hindi mo naman alam kung saan siya directed. So, halimbawa, sabihin sa'yo, yung kotse, it's moving 60 kilometers per hour. Pero, saan ba siya papunta? So, halimbawa sa expressway, northbound ba siya or southbound ba siya? So, those examples will really give us a perspective na kung gaano kahalaga yung direction ng isang vector. Na katulad lang din kung gaano kahalaga yung magnitude ng vector na yun. Okay? So, geometrically, we could represent them as rays with some angle theta. No, tas yung length nung arrow na to, yung ray na to, yun yung magnitude nung vector. So, from here, in 2D, makikita natin na pwede nating hatiin into two components yung vector na yan. So, una, yung horizontal component niya, or yung Vx, then yung vertical component niya, which is Vy. From there, makikita natin na there are many ways na kung paano natin pwedeng i-express ang isang vector. So, hindi lamang sa magnitude and yung angle niya from the x-axis, kundi pwede rin natin siyang i-represent with its components. So, mag-move naman tayo sa kung paano natin i-express yung mga vectors mathematically. Yung tinatawag nating vector notations. So, the first and most simple ay yung tinatawag na magnitude and direction form. Simply put, para i-express yan, kung meron tayong vector, dapat ini-indicate natin yung magnitude niya. Halimbawa, 50 newtons. So, force is also a vector, Then, lalagay natin kung anong angle siya, Kung anong angle yung meron sa kanya. So, halimbawa, 20 degrees. Then, ilalagay rin natin kung saan natin nire-reference yung angle. So, madalas, ginagamit with respect to the positive x-axis. Pwede mo ring i-express yung same na statement na to in a different way, 50 newtons at 20 degrees. Kapag ka sinabi natin with respect to the x-axis, so, nandito yung 50, Ito yung u natin. Then, ito yung angle na 20. So, meaning, nanggaling siya dito sa x-axis. So, yung isa pang tawag natin dyan ay yung east direction. Ito ay west, north, and south, So, nanggaling siya sa east, papunta siya sa north dahil umangat yung vector. So, pwede nating express yung with respect to the x-axis ng north of east. Okay? Dahil from the east, gumalaw ka north, in the north direction, North of east. So, the next way that we could represent vectors ay through yung tinatawag natin na angle bracket notation. So, sa angle bracket notation, kailangan lang nating ilagay yung separate components ng isang vector sa isang angle bracket. So, ilalagay lang natin ux, uy, then extendable siya up to 3 dimensions. So, pwedeng hanggang uc. Pero, itry muna natin yung original example natin na gawing into angle bracket notation. However, ang magiging problema natin dito ay paano natin malalaman kung ano yung ux, tas ano yung uy.
So, to know kung ano yung ux and uy, babalik lang tayo sa trigonometry, no? So, bubuo tayo ng triangle na similar dito sa vector natin at saka sa mga projection niya sa x and y axis. So, itong ux actually ay projection ng vector u sa x-axis and yung uy ay yung projection niya sa y-axis. Then, meron siyang angle na theta. So, if we can recall, merong relationship yung opposite side and yung ating hypotenuse, no? Ito ay right triangle. So, ang nagre-relate sa kanila ay yung sine ratio. So, yung sine ng theta na to ay equal daw sa opposite side, which is uy, over the hypotenuse. So, if we manipulate the equation, no, we could get an equation of uy in terms of u. So, uy is equal to u sine theta. So, in terms of u and theta. Then, we could do the same for ux. So, magiging equal naman siya sa u cosine theta. No? Since yung cosine, nire-relate niya yung adjacent side, which is ux, and yung hypotenuse. So, essentially, para makuha natin yung equivalent angle bracket notation ng kaninang magnitude and direction form, kailangan lang nating isolve muna yung uy and ux. So, para gawin yon, enter lang tayo sa ating mga calculators. Then, try to solve. So, in the given example, ang u natin, magnitude of u, ay equal sa 50 newtons. Okay? Then, ang theta natin ay equal sa 20 degrees. So, ipa-plug lang natin, ux is equal to 50 cosine 20. Then, uy is equal to 50 sine 20. So, for ux, ang nakuha ko ay 46.985. So, rounded off newtons. Then, yung uy ay equal sa 17.101 newtons. Okay? So, ilagay na natin siya ngayon dun sa angle bracket notation. And what we'll end up with is ito, 46.985, 17.101 newtons. So, yun na yung equivalent angle bracket notation nung kaninang form. They are both the same vector expressed in a different way. Okay? So, lastly, meron pang isang type ng notation which is quite similar lang din naman sa angle bracket notation. Pero dito, ang tawag natin dito ay unit vector notation. So, dito sa unit vector notation, imbis na isulat natin inside angle brackets, nilalagay natin yung vector, yung mga unit vector components niya, yung ux, uy, uz, nang nakamultiply sa isang unit vector na nagre-represent dun sa direction na yon. So, for ux, it's the x hat direction. For uy, it's the y hat direction. Tapos kung meron kang uz, lalagyan mo lang ng z hat direction. Pero since sa example natin, we're only working with 2 dimensions, we limit it to x hat and y hat. Okay? So, ganun lang din. I-plug lang natin yung kaninang values. Then we end up with u vector equal to 46.985 x hat plus 17.101 y hat newtons. Yun na yung equivalent angle bracket notation niya. Ngayon, kung gusto mo namang i-reverse yung process, paano kung given ako ng angle bracket notation, tapos gusto kong mag-move pabalik sa magnitude and direction form.
So, ang gagawin mo lang, gagamitin mo lang yung formulas na to. So, galing pa rin, derive pa rin siya dito sa triangle na to, no? So, para makuha yung magnitude, gagamitin lang natin yung Pythagorean theorem. So, u is equal to ux squared plus uy squared. Then, para makuha yung angle, we could just make use of the arctangent of uy and ux. So, a fair note lang, kapag ka nagko-convert ka between the two notations, you have to be careful sa mga gagamitin mong trigonometric ratios. Kasi, minsan, yung angle na binigay ay hindi naman reference sa x-axis. So, imbis na yan yung mga magamit mo equations, dapat medyo pagpalitin natin. Kasi kung halimbawa, yung theta na yan ay dito pala measured, ano? So, ang magiging triangle mo, hindi ito. Not this triangle. Pero ang magiging triangle mo ay pa ganito. Then, nandito yung theta. Nandito yung uy pa rin. Then, nandito yung ux. Then, ito yung u. So, para makuha yon magiging baliktad, ano? Yung uy kanina, magiging u cosine ng theta na to. Then, yung ux, magiging u sine theta. Then, kapag ka naman i-reverse mo yung process para makuha yung angle, yung arctan ay magiging u x over uy. So, yun lang naman yung magiging pagkakaiba nila. Yung magnitude ay same pa rin dahil Pythagorean theorem lang naman ang gagamitin natin dyan.